I want to set the tone nito pong interview sapagkat tayo ho ay nahaharap sa isang usaping pananagutan. Pero ito po ay hindi pangkaraniwan na usaping pananagutan. Ito po ay moral na usaping pananagutan. Ito po ay kaakibat sa natatanging proseso na hinaharap ng sambayanan. Ito po ay ang impeachment ng ating pangalawang Pangulo. Bakit ito natatangi? Sa kauna-unahang pagkakataon, sinakdal ang pangalawang pinakamataas na pinuno ng bansa sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng unang ginang at ng Speaker of the House. Hindi lang po ito pagbabanta. Inamin niya na kumontrata siya ng taong magsasakatuparan ng bantang ito. In other words, may kinontrata na siya na asasino o mamamatay tao. Natatangi rin dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nasakdal din siya sa pangalawang artikulo, which is pandarambong ng kaban ng bayan or plunder. Natatangi because nasasakdal siya sa pangatlong artikulo, malbersasyon ng pananalapi ng bayan. Natatangi dahil siya ay nasasakdal sa pagtataksil sa saligang batas. And finally, natatangi dahil sinakdal siya sa mga karmaldumal na krimen. Ngayon, ito pong paglilitis na ito, hindi lang po ang pangalawang Pangulo ang nasasakdal. Nasasakdal din po dito ang institusyon ng Senado bilang isang impeachment court. Nasasakdal din ang buong sambayanan na dapat ay buksan ang mga mata, makilahok sa proseso upang sa gayon ay matugunan ang mga pag-aagam-agam at mga katanungan. This is the first time that I have seen litigants question the court, and for lawyers like us, and I know the new spokesperson, Attorney Buko, is a very experienced litigator as well. So I suggest that they just spend their energy to doing what needs to be done, what needs to be filed, as they say that they will file, and instead of attacking the credibility of the impeachment court. Sir, still about Attorney Bukoy, sa press con kahapon sinabi niya hindi na kailangan ng affirmation ng 20th Congress dahil nakalatag naman yung articles of impeachment. Hindi, yun muna sir. So wala nang kailangan daw na reso for affirmation ng 20th Congress. Yun yung pananaw nila. As you can read the order of the impeachment court, ang nakalagay po doon, technically, no, hindi talaga siya affirmation or attestation. Ang nakalagay lamang po doon, communication from the 20th Congress. But how does the 20th Congress officially communicate to the upper house, which is the Senate acting as an impeachment court? Of course, this should be the formal communication that we're used to, such as the passing of a resolution, or however it is that they want to do it, like for example, file again signed resolution from all of the majority of the House of Representatives congressmen. So these are the official communications that has been for them to comply, and the impeachment court has been waiting for. But the 20th Congress, of course, we need to wait for the creation of the 20th Congress until it is born. So you stand by kailangan? It's up to them whether or not to comply or not. But again, this is the order of the impeachment court, and any lawyer worth his salt, and any litigant for that matter, should comply first before you complain. Sir, sabi niyo 7 days has passed, wala silang nasasubmit sa inyo, and particularly there is a need to refile notice of appearance. So are you saying sila yung nagdadrag, sila yung nagpapatagal dahil hindi sila nagsasubmit pa ng kahit ano? As I said, actions speak louder than words, at sa aming mga abogado, mas matimbang po ang ebidensya kaysa sa mga salita. So tingnan na lamang po natin ang ebidensya. Ano po ba ang kanilang mga na-file na? Kahit po yung pagpapareceive
nung ordinary notice of appearance lamang po ng depensa ay hindi pa po nila na-receive. Kung prepared na po sila mula pa ng Pebrero, katulad ng sinasabi ni Presiding Officer na what we have to do during this interim time that we are waiting for the convening of the court is to prepare. The Senate has already prepared for these matters. That's why merong nag-receive nung entry of appearance ad coetelam nung defense lawyers. Pero sa kanila po, kahapon na itanong sa kanila kung bakit hindi ni-receive, imbis na sagutin po nila, hindi po nila sinagot. Dinivert po nila yung attention at sinabi na wala namang epekto o wala namang ganong mabigat na prejudice na mangyayari kung hindi nila i-receive. Kung ready po, dapat na i-receive. Dapat may opisina na itinalaga para mag-receive po. So it seems na hindi po yung impeachment court yung unprepared. Sir, isa na lang from me. Attorney Bukoy pa rin, sabi niya kung makikita raw ng dating komposisyon ng Senado, yung ginagawa ng Senado ngayon, ikakahiya daw. Iba yung komposisyon noon, umaani ng respeto, walang patotsyada. Ngayon yung actuation nila, maraming patotsyada. Ibabalik ko po, kapag kami po ay magkalaban ba o nasa ordinaryong korte, gagawin po ba yan at tatanungin pa rin po ba yan ni Attorney Bukoy sa media? Ganyan po ba ang pagkikriticize ng isang abogado sa isang korte? So, kung ako po, ikang sagot doon hindi, then dapat hindi po ginagawa yung ganon. Kasi ano po ba ang motibo para i-criticize po ang impeachment court? You might not agree with the actions of the court, but it is still the court that has been vested by the Constitution with the power to solely try and decide impeachment cases. And doon pa lamang po dapat meron tayong pagrespeto at hindi po natin matanggal ang kredibilidad ng korte. So ano po motibo nila by criticizing the court? Dapat po yung energy po nila na pagkikriticize sa korte ay ginugugol nga po nila doon sa kanilang kalaban dahil hindi po nila kalaban ng korte. Ang kalaban po nila ay yung kabilang party, yung defense po. So, sabi niya po, formidable yung at mga respetableng mga abogado po yung nasa defense team. So, paghandaan na lamang po nila. At yun yung awayin po nila at wag po yung impeachment court. Attorney, may mga nag-post doon sa sinabi ni Presiding Officer Chis Escudero na walang limitation yung pwedeng gawin at pagdesisyonan ng impeachment court. Sabi nga ho ni Senator Coco Pimentel, the mere fact na nag-oath sila bilang Senator Judges, may mga sinusunod sila na impeachment rules doon pa lamang, it means may limitation yung pwedeng gawin ng impeachment court. Meron pong limitation naman po ang impeachment court. Unang-una po, yung nakasaad po sa konstitusyon, no? Alam po yan ni Presiding Officer, but I think he is more of talking in the context of doon po sa mga bagay-bagay na hindi po nakaspell out ng detalyado sa konstitusyon po natin. So, una po, ang limitasyon sa Senado, yung pagboto dapat ng mga senador, dapat 2/3 of all the members. Pangalawa po, yung ipapataw po na penalty po, hindi po pagkakulong, hindi rin po civil liability, kung hindi pagkatanggal lamang po at saka perpetual disqualification. The Senate cannot impose more than that. Yun po yung mga limitasyon ng konstitusyon at saka po nakalagay doon na kapag nag-implement po o nagpasa ng rules ng Senate impeachment court, yun po ay isang self-regulatory or self-limiting na limitasyon sa Senado po. So yung mga konteksto pong yun, yung mga pinupunan po nung mga pag-adapt ng supplementary rules ng rules of court po, yun po yung mga limitasyon na inimpose ng impeachment court upon itself. However, there are matters such as, for example, yung question po kung pwede po ba mag-refer back ang Senate impeachment court doon sa House of Representatives po. Medyo vague po doon at ambiguous. Nakalagay po sa Rule 9 Section 1 ng Rules of Court, pwede pong tingnan ng isang hukom ang kanyang jurisdiction doon sa isang kaso pag nakafile sa kanya kahit wala pong nag-motion na party. So ang tanong po dyan, mag-a-apply po ba yon o hindi? So dito po sa nangyari sa ating impeachment court, in-apply po in a way ng Senado pero hindi po dinismiss. So ininterpret niya po yung konstitusyon base po sa kanyang kapangyarihan na to be the one to solely try and decide the impeachment cases. Ayon po yan doon sa Supreme Court decision din na Manila Prince Hotel versus GSIS. Ako po, hindi lamang po ako nagsasabi dito ng mga sound bites po sa inyo. Kasi po bilang abogado rin po,
kailangan po namin na ipaintindi rin sa sambayanan kung ano po yung mga legal na basehan. So part of our duty as spokesperson bilang abogado po is not to just na magbigay po ng PR statement sa inyo, pero mag-educate din po kung ano po yung legal basis. So you're saying, Attorney,